Sir, unang question. Since yung verified impeachment complaint against BP Sara is now in the Senate, ang tanong ng marami, why the Senate went on break last night without tackling the verified impeachment case against BP Sara? Well, una, yun ang schedule namin. Alam niyo namang lahat yun. Na huling araw namin kahapon, magbe-break talaga kami at magre-resume matapos ang halalan sa June 2. Walang rason para magbago o baguhin yun kahapon. Napakinggan ko si Myla kahapon, si Myla. Tinatanong si Senator Pimentel, bakit daw walang nagtanong? Sasagutin ko yun. Trabaho ko bilang Senate President, sagutin o presiding officer, sagutin anumang katanungan na ibabato sa plenaryo. Pero hindi ko trabahong tanungin yung mga miyembro kung bakit hindi sila nagtanong at anong nasa isip nila, ba't hindi sila nagtanong. Fact is, walang nagtanong dahil hindi pa naman officially informed ang Senado, ang plenaryo, kaugnay sa paghahain ng impeachment complaint dahil dadaan pa ito sa isang proseso sang-ayon sa rules at practice at procedure ng Senado kaugnay ng mga impeachment complaints. At bilang panghuling sagot, para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Okay. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona, dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasayan ng mayoriya ng Senado kung aamyendahan ba yung rules, anong ilalagay sa rules, i-authorize ba tulad ng nasa rules of court ngayon na suppletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may 12 senador pa namang maiiwan natatawid hanggang 2028 pa ang termino, kabilang ako. 12 lamang naman ang matatapos ang termino. Gagawin ba yung parang sa rules of court? I'm only citing examples na i-authorize yung 12, parang hearing before a commissioner. Natanggapin lamang yung ebidensya. Ito'y court of record naman kasi. Ibig sabihin, kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa. Sir, yung normal course of events na hindi kayo pwedeng mag-impeachment trial dahil naka-adjourn yung session. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, may tinatawag siya na extraordinary situation na pwede niyong i-waive yung rules at kung acceptable to everyone, pwede pa rin kayo mag-conduct na impeachment trial kahit naka-break ang session. Pwede na, gaya ng sinabi ko, ginawa yan nung panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Tumuloy yung impeachment trial bagaman nag-adjourn na ang Kongreso at ang Senado. Nasa rules namin yun. Hindi na kailangan maging extraordinary pa. Pero ulitin ko, kailangan na simulan at sinimulan ang trial ng may sesyon dahil kailangan mag-convene ang impeachment court ng may sesyon. Walang sariling buhay ang impeachment court, hiwalay sa Senado mismo, sa plenaryo ng Senado. Kinakailangan ng plenaryo ng Senado para masimulan ang impeachment court. So sir, it is better ba kung na-submit ng House of Representatives earlier a few days before ng adjournment para may time kayo na na-actionan sa That plenary? is water under the bridge. It's not for me to decide or pass over the wisdom, absence, or lack of it on the part of the House in filing it a few hours before we adjourn. Mas marapat siguro sila ang matanong kaugnay niyan. Pero ulitin ko, hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan, biglang puwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sang-ayon sa batas, credible, kapani-paniwala, at magagawad ng hustisya. Pabor man yun sa opinyon ng mas nakararami o konti o hindi.
Considering yung mention nyo ng mga possible scenarios, sir, can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Wala. Legally, it cannot be done. So, Legally, it cannot be done, again, as I said, because the impeachment court was not convened. The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body, hindi muna as an impeachment court. Sir, to be clear lang, Hindi pa ba clear? hindi pa clear. Sir, kasi yung natanong na kayo na pero para lang mas malinaw. Yung kay Senator Coco na sinasabi niyang special circumstance na pwede pa rin magkasundo kayo 100%, mag-convene kayo ng impeachment court during the break. Hindi na yun mangyayari. Only when, as I said, the impeachment court was convened. When we, the legislature, the Senate as a legislature, took note or took cognizance of the case, were all sworn into office and convened the impeachment court. Hindi naman nangyari lahat yun eh. During session. Hindi kami pwede paano namin i-refer yung impeachment sa Rules Committee para i-report out ng plenary para may basihan na magsumpa kami bilang impeachment court at i-convene yung impeachment court. Paano namin gagawin lahat yun ng walang session? So parang dapat sana kahit paano na-report out man lang kagabi sa session, tapos after nun, kahit hindi kayo nakabuo ng impeachment court, pwede during the break bumuo? Hindi pa rin. Kailangan kasi yung Plenary pagsumpa namin at pag-convene ng impeachment court is in session. Ulitin ko ba't ba nyo kami minamadaling gumalaw ng ilang oras? process lang. Sila mahigit 2 buwan, inupuan, pinag-isipan at pinag-aralan yan. Siguro naman entitled kami ng ilang araw man lang. Sir, of course, there are those na may mga nagre-react na doon sa sinabi nyo kanina that it cannot be done during the break and that sa June 2 ng earliest action. What is your message to them? Magbibingi-bingi ang School of Acting ako dun sa mga pabor sa impeachment complaint at laban kay Vice President Duterte. Magbibingi-bingihan din ako dun sa tutol sa impeachment at ayaw kay Vice President Sara Duterte. Hindi namin trabahong pakinggan sila. Trabaho namin gampanan yung aming tungkulin. Sa abot na aming mga kaya, base sa itinatalaga ng batas at hindi base sa gusto ng magkabilang panig na klaro ay partisano, pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay Vice President Sara Duterte. Wala kaming pakialam sa mga yan. Sir, just to be clear, until the Senate renders a decision on the merits of the case, she remains Vice President. Definitely yes. That is what the law states. Pero sir, right now, Unless, just for the sake of argument, because this was in part of our history, March 23, and I hope I will not be misquoted for this, March 23, final ang impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez. March 26, kinonvene ng Senate ang impeachment court, tapos nag-adjourn agad. In-announce na May 9 ang impeachment case i-hear. April 29, nag-resign si Ombudsman Gutierrez. So that is the only instance na hindi matutuloy yung impeachment. Dahil ang parusa lamang sa impeachment ay pagkakatanggal sa pwesto and perpetual disqualification. May posibilidad sana na tinuloy ng Senado yon. Dahil yung resignation ay pagkakatanggal lamang sa pwesto. Pwede pa sana nilang ituloy yun para dun sa absolute perpetual disqualification. Pero minabuti ng Senado noong panahon yun na wag nang ituloy at i-dismiss na yung kaso. pero sir, right now, walang nang-pressure o kumakausap sa iyo from both sides para yung isa, bilisan, aksyonan, o yung iba naman para upuan itong Well, impeachment. maraming bumabanat sa media magkabilang panig na gustong madalin o gustong Wag i-dismiss aksyonan. ito. Pero walang epekto naman. At tulad ng sabi ko, hindi ko papakinggan yung mga boses na yan. Ang papakinggan at susundin lamang namin ay yung tinatalaga ng batas, ng aming rules, at kung ano ang tingin naming tama, parehas, patas, at magbibigay ng mas mataas na kredibilidad sa proseso ng impeachment. Ano man ang kalabasan o maging resulta nito. Among your colleagues, sir, wala din ganong pressure, magkakaibang sentiments. Hindi kami nagkausap. Siguro itong mga susunod na araw pa lang kami magkakausap-usap pag nagkita-kita sa kampanya. Pero ulitin ko, walang nangyaring meeting, pagpupulong o caucus na napag-usapan ito para yung mga sentimentong binabanggit nyo ay masabi
o mailahad na aking mga kasamahan dito sa Senado. Is it also possible na the next Congress, the House, can withdraw the complaint? Yes. Tulad lamang ng anumang complaint na inihain sa korte, pwedeng bawian. Halimbawa, criminal case man o civil case. Gitna ito o administrative case. Pwedeng i-withdraw na nagrereklamo ang kaso sa anumang panahon. Sa kaso ng Kongreso, it has to be withdrawn by more than 2/3 para hindi umabot dun sa 1/3 requirement. Ngayon, kung tatanungin mo, paano yan? Nagkaroon na ng jurisdiction yung Senado Pwede ba bang bawiin yun pagdating ng panahong yun ng panibagong Kongreso? Isang bagay yan na pagpapasyahan ng impeachment court pagdating ng panahon by a majority vote if they disagree with the ruling of the presiding officer. But your question was, I take it, pwede bang gawin yan ng Kongreso? Yes, they can do that. Pero kung may epekto ba yun na actual na i-withdraw, pagdedesisyonan ng impeachment court yan at ayokong pangunahan. So possible, sir, na kahit i-withdraw, kung mag-decide yung Senate na ituloy, Once pending na sa korte, lahat ng gagawin ay desisyonan ng korte at Korte. hindi pwedeng pagpasya ng isang panig lamang.